Paano kung malaman mo na ang mga bagay na kinamulatan ng mga tao ngayon ay malayong malayo sa katotohanan? At ano ang gagawin mo kung malaman mo na ang tagapagligtas na hinihintay ng sangkatauhan ay hindi na muli pang magbabalik? Sasabihin mo bang ito ay gawa lamang ng demonyo upang lituhin ang iyong pananampalataya? O tatanggapin mo ang katotohanan na kulang ang ating kaalaman tungkol sa ating kasaysayan? Ang paniniwala ng mga tao noong unang panahon ay ibang-iba kumpara sa paniniwala na kinagisnan ng mga tao sa modernong panahon. Ito ay dahil ang religious beliefs ng mga sinaunang tao ay kanilang inuugnay sa kanilang astronomical knowledge. Ang ibig sabihin, ang halos lahat ng kanilang paniniwala ay kanilang inuugnay sa iba't ibang celestial bodies ng kalawakan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Diyos ng mga sinaunang sibilisasyon ay nagsisilbing kinatawan ng mga celestial bodies tulad ng buwan, mga planeta, at ng mga konstelasyon ng mga bituin sa kalawakan. Ang isang halimbawa rito ay ang Roman god na nagngangalang Sol Invictus. Siya ay ang kinikilalang sun god ng Roman Empire. Ang isa namang mitolohiya sa bansang China, na kung saan sinasabing noong unang panahon ay biglang dumilim ang paligid dahil kinain ng isang celestial dragon ang araw. Kung walang ideya ang isang tao na mayroon palang halong astrology ang bagay na ito, iisipin lamang ng tao na literal na kinain ng isang celestial dragon ang araw. Ngunit kung iintindihin mong mabuti ang bagay na ito, malalaman mo na ang kwentong ito ay tungkol pala sa isang solar eclipse. Paano kung malaman mo na ang mga kwento tungkol kay Jesus ay hindi totoo at isa lamang palang kaganapan sa kalawakan? Makinig kang mabuti at ihanda ang iyong sarili, sapagkat babaligtarin kong muli ang inyong pananaw tungkol sa kasaysayan. Sa mga hindi nakakaalam, ginagamit ng mga sinaunang kultura ang mythology bilang metaphor upang ipaliwanag ang kanilang nasaksihan sa kalikasan. Ang mga mitolohikong kwentong ito ay ang tulay na nagdurugtong sa relihiyon at astrology. At ang ganitong klaseng bagay ay ang tinatawag na astrolatry. Tulad ng mga paganong kultura, ang mga bituin sa kalawakan ay mahalaga rin para sa mga sinaunang Israelita, sapagkat ang mga bituin sa langit ay tila kalendaryo. Inoobserbahan ng mga tao ang mga bituin upang kanilang malaman kung kailan magbabago ang sistema ng kalikasan. Sapagkat dahil sa mga bituin sa kalangitan ay kanilang malalaman kung nalalapit na ba ang taglamig, kung palapit na ang tag-ulan at kung kinakailangan ng magtanim, at kung nalalapit na ang tag-init at kinakailangan ng mag-ani. Napakalaki ng naitutulong ng mga celestial bodies sa mga sinaunang tao noon, at ito ang dahilan kung bakit itinuturing nilang mga Diyos ang mga ito. Sa mga hindi nakakaalam, panahon pa lamang ni Propetang Amos ay sinasamba na ng mga Hebrew ang mga celestial bodies. At ngayon ay buhat-buhat nyo ang Diyos-Diyosan na itinuturing ninyong hari. At si Kaiwan, ang Diyos-Diyosan nyong bituin. Ginawa ninyo itong mga imahe, upang inyong sambahin. Sa mga hindi nakakaalam, si Kaiwan na nabanggit sa verse na ito ay tumutukoy sa planetang Saturn. Marahil lingid sa iyong kaalaman na may iilang mga kwento rin sa Biblia ang nagtataglay ng mga astrological symbolism. Halika't unawain natin ang mga kaugnayan ng mga kwentong ito sa mga bituin. Makikita sa lumang tipan na pamilyar din si Moses sa star worship tradition ng mga Israelita. Sa katunayan, ay mahigpit na ipinagbabawal ni Moses ang paniniwalang ito nang siya na ang nagsilbing pinuno ng mga Hebrew. Huwag kayong maaakit sa pagsamba sa mga bagay na nasa langit, sa araw, sa buwan at mga bituin. Ang mga ito ay inilagay ng Panginoon na inyong Diyos para sa lahat ng mamamayan sa buong mundo. Hindi lang basta ipinagbawal ni Moses ang paniniwalang ito, sapagkat binantaan din niya ng death penalty ang mga taong mahuhuli na sumusuway sa kanyang kagustuhan. Ang mga mahuhuling naglilingkod sa araw, sa buwan, at sa mga bituin, na sinasamba ang mga Diyos-Diyosan. At kapag ang sumbong na iyon ay napatunayan, ang nagkasala ay babatuhin, hanggang sa ito ay mamatay. Isang araw, nang bumaba si Moses mula sa bundok, naabutan nito ang mga tao na sinasamba ang gintong rebulto ng baka. Labis ang galit ni Moses sa nasaksihan niyang ito at kanyang winasak ang 2 tablet na kanyang bitbit. Matapos ito ay ipinag-utos ni Moses na ipamasaker ang humigit sa 3,000 tao na nahuli niyang sinasamba ang gintong rebulto ng baka. Bago mo maunawaan ang astrological meaning ng kwentong ito ni Moses, ay kinakailangan mo munang malaman ang tinatawag na astrological age. Ito ay isang cycle sa kalawakan na nagbabago tuwing approximately 2,150 years. Sa mga hindi nakakaalam, mayroong 12 ages ang ating astrological calendar. At ito ay ang mga zodiac signs. Ang Age of Taurus ay noong 4,300 hanggang sa 2,100 BC.
At ang sumunod na astrological age naman ay ang Age of Aries. At ito ay noong 2150 BC hanggang sa 1 CE. Sumunod naman ay ang Age of Pisces na nagsimula naman noong 1 CE at magwawakas ito sa 2150 CE. At ito ay ang astrological age natin sa panahon ngayon. Ang kwento ni Moses ay pinaniniwalaang nangyari noong circa 1300 hanggang 1200 BC. Ang mga panahong ito ay nakapaloob na sa Age of Aries o sa konstelasyon ng Tupa. At nahuli ni Moses na sinasamba pa rin ng mga tao ang simbolo ng Age of Taurus. Sapagkat ang sinisimbolo ng gintong rebulto ng baka sa kwentong ito ay ang Taurus constellation. Ito ang dahilan kung bakit gano'n na lamang ang galit ni Moses at ipinapatay niya ang mga tao na sangkot sa gawaing ito. Sapagkat kakalaya lamang ng mga Israelita sa Ehipto sa mga panahong iyon at nagsisimula pa lamang sila sa pagtatag ng kanilang sariling bansa. At dahil si Moses ang kanilang pinuno ay responsibilidad niyang iayon ang kanilang paniniwala at tradisyon sa tamang astrological age. Sa mga hindi nakakaalam, pinulbos ni Moses ang rebulto ng gintong baka at hinalo niya ito sa tubig at ipinainom ito sa mga tao. Ang bahaging ito ng kwento ay sumisimbolo sa pagtatapos ng Age of Taurus. At ang lumang kultura sa Middle East ay nagtataglay din ng ganitong tema ng kwento, na kung saan may isang hari o pinuno na pinaslang ang isang banal na baka. Sa Persia ay maririnig ang isang kwento na pinaslang ni Mithra ang isang baka. Sa Sumer naman ay alam ng lahat ang kwento ni Gilgamesh, na kung saan pinatay niya ang banal na baka ng kalangitan. At tulad nga ng kwento ni Moses, ang mga kwentong ito mula sa iba't ibang kultura ay sumisimbolo rin sa pagtatapos ng Age of Taurus. Sa kwento ng Exodus, makikita na gumagawa ng paraan si Moses upang iayon ang kanilang tribo sa Age of Aries o sa konstelasyon ng Tupa. Gumawa siya ng mga bagong batas at tinuturuan din niya ang mga tao ng mga bagong paraan ng pagsamba. Dahil dito ay sinimulan ng gamitin ng mga Hebrew ang putol na sungay ng tupa nang marating ng mga ito ang Mount Sinai kasama si Moses. Pinapakita sa atin ang kwento ni Moses kung paano nagbago ang Biblia patungo sa panibagong age. Ang lahat ng kultura sa rehiyon ng Mediteraneo ay mayroon namang kani-kanilang bersyon ng kulto ng araw. At sa mga hindi nakakaalam, ang Biblia ay nagtataglay din ng tinatawag na Sun God o Diyos ng Araw. Ang Sun God ng Biblia ay ang daan upang malaman ninyo kung paano nagbago ang Biblia patungo sa panibagong astrological age. Lingid sa kaalaman ng marami, madali lang matukoy kung sino ang Sun God ng Biblia. Sapagkat ang Diyos ng Araw ay laging inilalarawan ng kanilang mga tagasunod na sumisimbolo sa liwanag. Bukod pa rito ay lagi rin silang nagtataglay ng magkakaparehong tema ng mitolohiya. Ang halos ng Sun God ay isinilang ng isang birhen sa petsa ng December 25. Namatay sa krus at muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw. Ang isang Sun God ay nagtataglay ng tinik na korona na sumisimbolo sa sinag ng araw. At ang lahat ng Sun God ay itinuturing na liwanag ng mundo. Ang mga ito ay ang mga bagay na maririnig sa kwento ni Hesukristo. Sapagkat lingid sa iyong kaalaman na si Jesus ay isang klase ng modernong Sun God. Ang mga ebidensyang magpapatunay na si Jesus ay ang Diyos ng Araw ay makikita natin sa mga mitolohiyang kwento na nagkukwento tungkol sa kanyang buhay. At kapag sinilip mo ang kwento ni Hesukristo, ay magugulat ka dahil ang bawat pangyayari at bawat karakter sa kanyang kwento ay talagang tumutugma sa paggalaw ng mga bituin sa kalawakan tuwing Disyembre. Halimbawa na rito ay ang sinisimbolo ng Inang Birhen ay ang konstelasyon ng Virgo. Ito ay nagmula sa salitang Latin na nangangahulugang birhen o dalaga. Ang konstelasyon ng Virgo ay tinatawag din ng mga Hebrew bilang Bethlehem, na nangangahulugang House of Bread. Sapagkat natatanaw ng mga sinaunang Hebrew ang araw na malapit sa konstelasyon ng Virgo tuwing Agosto at Setyembre. Ang pagtatagpong ito ng araw at ng konstelasyon ng Virgo sa kalangitan ay ang hudyat ng pag-aani ng mga tribo. Ito ay isang klase ng butil o binhi na kanilang ginagamit sa paggawa ng tinapay. Sa madaling salita, ang Bethlehem sa kwento ng kapanganakan ni Jesus ay hindi isang literal na lugar sa daigdig, sapagkat ito ay isang lugar na matatanaw lamang sa kalangitan. Ang Star in the East naman, na nagturo sa 3 hari kung saan ang lokasyon ni Jesus, ay sumisimbolo sa isang bituin na tinatawag na Sirius, ang pinakamaliwanag na bituin sa gabi. Habang ang 3 hari naman ay sumisimbolo sa 3 pinakamaliwanag na bituin sa konstelasyon ng Orion. At noong unang panahon pa man, ang tawag na ng mga kultura sa mga bituin na ito ay 3 hari o 3 kings. Ang bagong silang na batang Jesus ay ang sumisimbolo sa araw. Sapagkat ang araw ay tila muling isinisilang sa parehong petsa ng kapanganakan ni Jesus.
Noong unang panahon, naobserbahan ng mga kultura sa Mediteraneo na tuwing pumapasok ang Disyembre ay unti-unting humihina ang liwanag ng araw na dahilan upang lumamig ang paligid. At tuwing ika-25 ng Disyembre ay natatanaw ng mga tao sa kalangitan na nagkakaroon ng alignment ang araw at ang star Sirius at ang konstelasyon ng Orion. Sa pagkakataong ito ay nakapila ang mga bituin na tila itinuturo ng star Sirius ang lokasyon kung saan sisikat ang araw. Habang ang tatlong bituin ng Orion ay sumusunod dito. Katulad ito sa kwento ni Hesukristo tungkol sa pagsunod ng tatlong hari sa star in the east upang kanilang mahanap ang bagong silang na si Jesus. Ang alignment ng mga bituin na ito ay ang sinyales na malapit nang matapos ang taglamig at ang araw ay sisikat ng muli. Habang umaangat ang posisyon ng araw sa langit, nai-imagine ng mga sinaunang tao na ang araw ay tila iniluluwal ng karagatan. Katulad ng pagsilang ni Maria sa batang Jesus. Sa bahaging ito ay inihahambing ng mga tao si Maria sa karagatan. At sa mga hindi nakakaalam, ang tunay na kahulugan ng pangalan ni Maria ay dagat o karagatan. Sapagkat ang pangalang Maria ay hango sa salitang Latin na nangangahulugang mar o mari. At ang literal na kahulugan nito ay ocean o karagatan. At ito ang nangyayari sa araw tuwing winter solstice. At talagang tumutugma ito sa kwento ng kapanganakan ni Jesus. At ang isa pang nakakamangha rito, ang kaganapang ito sa kalawakan ay ang pinagmulan rin ng kwento ng kamatayan ni Jesus. Sapagkat tuwing winter solstice ay nai-imagine ng mga kultura na ang araw ay unti-unting namamatay at natatalo ng kadiliman. Dahil bukod sa nagiging malamig ang paligid at nalalagas ang mga dahon sa mga halaman at mga puno, umiigsi rin ang araw at nagiging mahaba ang gabi. Pagkagat ng ika-22 ng Disyembre, tuluyan ang nararating ng araw ang pinakamababang posisyon nito sa langit. Sa pagkakataong ito, ang araw ay natatanaw na ng mga tao malapit sa konstelasyon ng Southern Cross. Dito ay tumitigil sa paggalaw ang araw at 3 araw itong nananatili sa mababang posisyon. Habang ang araw ay 3 days na nakatigil malapit sa konstelasyon ng Cross, itinuturing ng mga tao na ito ay patay dahil hindi ito nakakapaghatid ng liwanag sa Northern Hemisphere. At makalipas ang 3 days o 3 araw, ang araw ay muling sumisikat at nililisan nito ang konstelasyon ng Cross. Muli itong nabubuhay at bumabalik sa dati nitong posisyon sa langit. Ito ang nangyayari sa araw tuwing winter solstice at hindi maitatanggi na ito ay nahahawig sa kwento ng kapanganakan at kamatayan ni Jesus. Tulad ni Jesus, ang araw ay pumanaw rin sa cross at tulad ni Jesus, ang araw ay muli ring nabuhay pagkatapos ng 3 days. Marahil hindi ka pamilyar sa astrological event o kaganapang ito sa kalawakan, sapagkat ang Pilipinas ay isang tropical country. At ibang astrological event ang iyong nakikita sa kalangitan tuwing ika-25 ng Disyembre. Ngunit ang mga tao sa Northern Hemisphere, sa lupain kung saan nagmula ang Kristyanismo, ay nasasaksihan nila sa kalangitan ang nakakamanghang kaganapang ito sa kalawakan. Kaya naman hindi nakakapagtakang madalas isulat ng mga biblical writers na para bang si Jesus at ang araw ay iisa. Tulad na lamang ng mga salitang Son of Righteousness at Light of the World. Sapagkat ang liwanag ng daigdig ay nagmumula sa araw. Gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa kamatayan, at liliwanagan ka ni Kristo. Idagdag mo pa ang mga katagang ito na kung saan tila sinasabi ng mga manunulat na si Jesus at ang araw ay iisa. The Lord God is a sun. The Christ will shine upon thee. I have come to send fire on earth. I am the light of the world. Sa mga hindi nakakaalam, ang isang mitolohiya na kung saan sinasabing natanaw si Jesus ng kanyang mga disipulo na naglalakad sa dagat ay isa ring alegorya ng araw. Sapagkat ang kwentong ito ay tumutukoy lamang sa sunset o sa paglubog ng araw. Kung saan natatanaw ng mga tao ang araw na tila naglalakad sa dagat. Ganito rin ang kwento kung saan pinaalis ni Jesus ang bagyo. Ito ay tumutukoy sa pagganda ng panahon dahil sa paglitaw ng araw. At sa kwentong ito nagmula ang isang sikat na kasabihang Jesus calmed the storm. Iniisip ng mga tao na literal na pinahinto ni Jesus ang bagyo sa kwentong ito. Ngunit sa realidad, ang ibig sabihin ng kwentong ito ay dahil sa araw, ang bagyo ay tumigil. Ang mga katagang ito mula sa Biblia ay mga alegorya lamang ng araw. At dapat mong tanggapin na palihim na sinasabi ng mga katagang ito na si Hesukristo ay ang araw. Ang mga sinaunang Christian artists ay laging inilalarawan si Jesus na may araw sa likod ng kanyang ulo. At base sa tradisyon, si Jesus ay mayroon ding tinik na korona sa kanyang ulo. Katulad ito ng ibang mga sun gods tulad ni Sol Invictus ng Rome at Mithra ng Persia.
Madalas mo rin sigurong makita ang Santo Papa na bitbit ang araw na may cross sa tuwing nagsasagawa ng mahalagang seremonya. Idagdag mo pa ang katotohanan na ang mga Kristiyano ay nagsisimba tuwing Linggo o Sunday. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka nagsisimba sa araw ng Saturn o Saturday. At hindi ka rin nagsisimba sa tuwing araw ng Moon o Monday. Ito ay dahil ang Diyos na iyong sinasamba ay isang araw o isang sun. Ito ay ang tinatawag na St. Peter's Square. At ito ay matatagpuan sa Vatican City sa tahanan ng Santo Papa. At sa mga hindi nakakaalam, ang St. Peter's Square ay isang higanteng kwadranteng pang-araw. Ito ay isang instrumento na ginagamit ng mga sinaunang tao bilang orasan. At nagagawa nitong tukuyin ang oras base sa posisyon ng araw. Sa madaling salita, ang buong St. Peter's Square ay isang dambuhalang timekeeping device na bumabase sa posisyon ng araw. At ang poste na makikita sa sentro ng St. Peter's Square ay tinatawag na obelisk. Sa mga hindi nakakaalam, ang pagtatatag ng mga obelisk na ito ay ginagawa lamang ng mga kulturang sinasamba ang araw. Halimbawa na rito ay ang mga Egyptians. Dahil sa ang kanilang primary god ay ang sun god na nagngangalang Ra. Sila ay nagtatayo ng mga obelisk na sumisimbolo sa kanilang pananampalataya. Sa katunayan, ang obelisk na makikita sa St. Peter's Square ay nagmula pa sa ancient Egyptian city na kung tawagin ay Heliopolis, na ang ibig sabihin ay City of the Sun. At ito ay ang worship center ng sun god na si Ra. Dinala ng mga ancient Romans ang simbolo ng sun worship sa sentro ng St. Peter's Square sapagkat sila ay nagpapahiwatig na ang mga Kristiyano ay lihim na sinasamba ang araw tulad ng mga Egyptians. Tulad ni Moses, si Jesucristo ay simbolo rin ng isang astrological age. Kung si Moses ang sumisimbolo sa Age of Aries, si Jesus naman ang sumisimbolo sa Age of Pisces. Ang ibig sabihin o kahulugan ng Pisces ay fish. At ito ay nirerepresenta ng dalawang isda. Ito ang dahilan kung bakit ang ilan sa mga kwento ni Jesus ay may kaugnayan sa mga isda. Tulad na lamang ng isang kwento kung saan sinasabing pinakain ni Jesus ang higit sa 5,000 katao gamit lamang ang 5 tinapay at 2 piraso ng isda. At noong si Jesus ay nagpunta sa Sea of Galilee, ay naging kaibigan niya ang 2 magkapatid na mangingisda. Noong ipinagbawal ng Roman Empire ang Kristyanismo noong 1st century CE, ginamit ng mga sinaunang Kristiyano ang isda bilang sikretong simbolo upang hindi malaman ng mga otoridad na sila ay Kristiyano. Ang pinaniniwalaang kapanganakan ni Jesus ay ang simula ng astrological age sa panahon ngayon. Sapagkat ngayong 2024 CE, tayo ay nakapaloob pa rin sa Age of Pisces, at 126 na taon pa ang ating hihintayin bago tayo pumasok sa panibagong age. Sa libro ni Luke, tinanong ng mga disipulo si Jesus kung saan dapat maghanda para sa Pasko. Sumagot si Jesus at kanyang sinabi, Pagpasok ninyo sa lungsod, isang lalaki na may dalang banga ng tubig ang sasalubong sa inyo, at sundan ninyo siya sa kanyang bahay na papasukan. Ang Bible verse na ito ay patunay na may alam sa astrology ang mga sinaunang tao. Sapagkat ang lalaki na may dalang banga ng tubig na tinutukoy sa verse na ito ay walang iba kundi ang Age of Aquarius. At ang konstelasyon na ito ay inilalarawan bilang isang lalaki na may bitbit na banga ng tubig. Sa madaling salita, ang Bible verse na ito ay nais lamang sabihin sa mga tao na ang susunod na astrological age ay ang Age of Aquarius. At hindi lang basta sinabi sa verse na ito ang susunod na astrological age. Sapagkat sinabi rin sa kwento ni Jesus na sasamahan niya ang sangkatauhan hanggang sa panibagong age na ito. Mateo Kapitulo 28 hanggang 20. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang verse na ito ay madalas hindi naiintindihan ng mga Kristiyano, sapagkat hindi alam ng mga tao na may halong astrology ang kwento ni Jesus. Sa halip na maisip ng mga Kristiyano na ang tinutukoy rito ay ang pagtatapos ng Age of Pisces, naiisip tuloy nila na ang tinutukoy rito ay pagwawakas ng mundo. Ang misinterpretation na ito ay nagbukas ng pinto upang makapasok ang takot at pag-aalala sa mga tao. Madalas tuloy isipin ng mga tao na ang bawat gyera, mga lindol, at mga bagyo bilang mga sinyales na nalalapit na ang katapusan ng mundo. Ngunit sa realidad, ang mga bagay tulad ng mga lindol at bagyo ay natural na cycle lamang ng kalikasan. Nakakalungkot lamang isipin na kumalat na sa buong mundo ang takot na mawawasak na ang mundo. Kung iintindihin lamang sanang maigi ang Bible verse na ito, nais lamang sabihin nito na makakasama pa rin natin ang araw hanggang sa katapusan ng Age of Pisces. Ito ay dahil kapiling pa rin ng sangkatauhan ng araw at patuloy itong magbibigay ng liwanag at init sa daigdig hanggang sa Age of Aquarius at sa mga darating pang panahon. Lagi mong tandaan na ang pagtalakay sa mga usaping katulad nito ay hindi kabaliwan.
Sapagkat ang tunay na kabaliwan ay ang patuloy mong pagkapit sa mali mong pinaniniwalaan kahit na ang mga ebidensya ay inilatag na sa iyong harapan. Ano ang masasabi mo, kaibigan? Maaaring mag-iwan ka na lang ng iyong komento sa ibaba para sa magandang usapan. Naway biyayaan kayo ng supreme ng pag-ibig at katotohanan ng kalawakan.